kapag ako ay nasa salamin, halos hindi ako makaalis-alis. Kasi pag nakikita ko ang mga anggulo ko sa salamin, pag nakaharap, John Lloyd to Okay, babalikan ko lang yung nakaraan. Wala pang Kuya Guard dito Wala pa. Wala pa. Ano pa lang to? Ano ba? David o David? David pa rin talaga. David. David pa lang. Kayong mga adik kayo, magbagong buhay na kayo kasi wala kayong mapapala dyan. Ayusin nyo ha. Ayusin nyo kasi si David na yan, gwapo yan. Nagbagong buhay na yan si David na yan. Ayun, nandito na naman tayo ngayon sa Parisan ng Diskarte. At kasama natin ngayon si Kuya Guard, ang nagtitrending na Kuya Guard. Kuya Guard, Thank you. kamusta ka? Eto bossing, still pogi pa rin. Kasi doon tayo galing Hindi ako sanay sa tawaging pangit baga. Laging pogi. Nakikita ko yung mga video mo, talagang laging pogi yung mga datingan mo di ba? Oo nga boss kasi kapag ako ay nasa salamin, halos hindi ako makaalis-alis. Kasi pag nakikita ko ang mga anggulo ko sa salamin, pag nakaharap, John Lloyd to pag nagtagilid naman ako, ay si si Piolo naman ito. Ang dami. Ang dami. Pero pag humarap talaga, parang empoy, parang galabas. Empoy. Galabas. Pero yun pa rin. Still blessed kasi na-invite niyo ako dito sa Diskarte ng Pares. Thank you. Ang pormahan natin yan, parang hindi pantambay. Hindi ko alam kung anong forma to Pero pinagandaan ko to dahil sino ba naman ang kaharap ko ngayon ang owner ng director ng Parisan ng Diskarte. Gusto ko sana tanongin kung saan mo nakuha yung formahan mo. Kasi naninibago ako sa'yo Itong formahan ko kasi nito, boss. Actually, wala akong ginastos dito. Bakit? Kasi ito, sakto. Pumunta ako Manila dito. Isang short at isang t-shirt lang na Kuya Guard na sponsor pa sa akin. Kaya wala talaga akong pamporma. Ito, galing ito sa kapatid ko. Buti na lang nagsama yung kapatid ko. Meron akong jacket ngayon. Hindi lang ito. Pati itong pantalon niya. Tingnan nyo. Bagay ba? Malaki? Kasi malaki yung kapatid ko Pero, Kuya Guard, talagang mas pumogi ka lalo ngayon. Kasi nung huling kita ko sa'yo, medyo pogi-pogi ka lang Mas lalong pumogi ka ngayon. Kakagaling lang kasi natin sa tukhang nun, boss. Kaya medyo... Hindi, joke lang. Pero, Kuya Guard, kamusta sa Mindoro? Kamusta naman sa Mindoro? Kasi ikaw ngayon, nakikita ko lagi. Ikaw ang laman ng social media dun di ba? Hindi naman. Kumbaga natutuwa lang ako dahil maraming nagasuporta sa atin. Kamusta ako sa Mindoro? Yan, ako nga pala dati ay ang pangalan ko talaga... Ano totoo mong pangalan, Kuya Guard? Ang pangalan ko talaga sa mga nanonood natin dyan, ang pangalan ko pang yung tumalo kay Gulayat. Kilala nyo na yun? Dali, kilala nyo? Si David. David. Yung may tirador. Si David. Yan, ang pangalan ko si David Buenaventura. Pangalan palang pampugi na talaga. Kaya hindi na iba na sa atin yan. Kamusta naman ang buhay-buhay, Kuya Guard, sa ngayon? Tutos yung boss ang buhay ko ngayon pa. Hindi ko na alam kung anong gagawin. Buti na lang nakita niya ako sa may kalsada. Joke lang. Ang buhay ko ngayon bilang isang social media content creator, siyempre Kuya Guard, siyempre unang-una masaya ako kasi maraming pagbabago. Maraming pagbabago. Kasi tulad nung dati, hindi naman talaga ako kilala. Dating ginatampungo lang sa kanto. Dating ginautos-utusan talaga na siyempre. At ngayon, kakaiba talaga kasi marami na kilala Marami sa na akin. nakakakilala. Tulad kanina, yung pagpunta ko sa may kanto, boss. Ay, pulis pala. So, may dati akong kaso. May Pero nagpa-picture. marami nakakilala sa'yo sa Parisan kanina. Marami, boss. Anong feeling mo? Sikat ka na? Kasi Manila na to di ba? Oo, Manila. Quezon City, Manila. di ba? Yun yung pakiramdam na, sikat ako from Mindoro. Ang nakakilala lang sa akin si nanay at si tatay Yung nagpunta ko dito sa Mindoro, sa Manila. Kuya Guard. Uy, thank you. Kilala niyo ako.
taga saan ka? Taga Mindoro. Sabi ko, okay, sige. Pero appreciate pa rin yun kasi Appreciate mo pa rin. dito kami nagkita sa Manila. Kailangan mo yun. Dito kami nagkita sa Manila. Astig din. Bago natin simulan yung... Kisa naman kami nagkita sa Mindoro, walang dating. Dito sa Manila. Doon pa sa harap ng Mr. Paris Pero kami nagkita. ang feeling mo kanina, nung nagkita kayo, kala mo taga Manila siya. Taga Manila, sabi ko, bala ko pa nga sana Englishin. Siyempre mukhang pormahang Tagalog lang. Tagalog. Yung pala, taga barangay niya nandun. taga barangay. Nagbisaya, ay taga Mindoro ka pala. So, Kuya Guard, bago lumalim yung kwento mo, kwentuhan mo naman kami ng paano ba naging Kuya Guard? Ano ba yung buhay ni Kuya Guard dati? Ganito kasi yan, boss. Kung ibabalikan ko lang yung nakaraan, wala pang Kuya Guard dito ha. Wala pa. Wala pa. Ano pa lang to? Ano ba? David o David? David pa rin talaga. David. David pa lang. Kasi kung hindi mo na itatanong, ako kasi yung yung perwisyon nila nanay at ni Ng tatay mo. tatay. Yan. Kumbaga sa magkakapatid may lilitaw yan na parang ang kulit, Pogi. pogi, bukod sa pogi na ako yung kulit, doon din yung pagka black sheep. Kaya ang nangyari, pasakit ako sa ulo nila nanay at tatay. Era ko to ng kabataan. Kabataan mo. Kabataan, yes, yan. Kabataan kasi, nung kabataan ako, kasi mabarkada ako, boss. Mabarkada talaga ako. Kaya ang nangyayari, masyadong malapit sa akin yung mga tukso ba? Yung tulad ng mga bisyo. Gulo. Yan, gulo. Yan. Mga nawalang manok. Walang manok, mga wire, mga walang bike, yan. Yan. Ikaw yan. Pasensya na po, so nakunan ko ng bike, hindi ko na balik kasi sinapchap na namin nun Pero, panoorin mo ang kwento ko ngayon kasi bumble na ako ngayon. Ay, humble. Humble na ako At ngayon. saka nakatulong naman di ba? Nakatulong naman kasi, pasensya na, balik tayo kay boss. Boss, ngayon, yun talaga, dati akong, doon nga sa barangay namin, bansagan akong boy 20. Bakit? Boy 20, bakit? Kasi nung ako, siyempre, puro ako inom, lasing. Piyesta sa amin, may isang bakla doon na hindi ko na ipapangalan kasi kilalang kilala niya ako. Yun na nga siguro yung nag-comment sa akin ng ng negative. Patawarin mo na po ako kasi yun na nga, boy 20 kasi lasing ako. Humingi ako ng 20. Pahinga naman ako ng 20. Ganito lang, hingi naman ako ng 20 dyan. Lasing, mabili lang ako ng balot. Mabili kasi ako ng balot. Sabi niya, nagtinanggihan niya ako na, ay wala. Nag-init ang ko. Sabi ko, kita ko ba yung pormahan niya? Parang may dating. Ay, sino bang sabi ka ng walang 20 May pamorma ka naman. Oo, may pamorma ka naman. Nag-init ang ulo ka na. Ay, uso sa amin dati yung meron kaming dala-dala na parang balisong na maliit. 29. Hindi man 20, mga 27 lang. yung maliit lang talaga. Walang gano'n yun pantakot lang ba? Pantakot. Pag sabi ko naman, tinakot ko siya ngayon. Sabi ko, dito nagsimula yung boy 20. Sabi ko, tinakot ko siya. Pag hindi mo bigay sa akin ng 20, itong patalim na ito, pang 7 na ang nasaksak nito, baka pang 8 ka na. Uy, ang nangyari nun, parang nakabahan na siya hanggang may dumating na friend niya. Friend! Numakap siya sa friend niya. Sobrang kaba. Sabi niya, alam kong marami na sila. Umalis lang ako. Pagkatapos nun, kinabukasan, tulog na tulog ba ako, sakit ng ulo ko dahil lang Uber. Tinawag ako ni Kapitan. Tinatawag ka sa barangay? Balya, sa barangay Romanikaw. Kasi yung mga blatter doon, boss, di ba may sulat yan, ay perma pag perma ko, akin ulit, sunod-sunod baga. Sunod-sunod yung... Punta kasi, bakit Kap? Wala ba ako? Nagmamaangan ka. Nablangko ako ay meron dito isang bakla, sabi niya. Hindi ito umuwi ng paklasan sa barangay nila kasi natakot sa emo. So, nagkakanya ko, sino yun? Ayun pala talaga, yung bakla pala na yun ay kilala baga doon sa kanila na parang marami bagang tropa. Yung tao kasi na yun ay sabi niya, natakot. Tingnan mo ito, ang balikap. Tingnan mo ito, David, sa iyong inubraho, sa iyong ginawa. Hindi nakauwi dahil sa iyo. Sabi niya, nag-explain nito na wala man talaga siyang pera. Sabi ko, bakla pala na walang pera talaga. Kaya tinawag ako ng boy 20 doon. Nagakiraw-kiraw yung bading pala na yon. Ibig sabihin, kilabot ka ng lugar niya dati? Di man siga-sigaan lang baga. Kuwari bagay. Dala ng laseng. Kaya tinawag ako ng boy 20 doon sa aming lugar.
Tapos sunod-sunod pa ako ng pablatter kasi nagnakaw talaga kami ng ano. Siyempre wala kami pang sigarilyo, dala ng kabataan. Walang pambisyo. Pasok kami pasok kami ng tindahan para magnakaw. At yung bike din sinabi ko talaga, nagnakaw talaga ako ng Totoo bike. talaga nun. yan, totoo talaga. Oo, kung iisipin mo, boss, yung mga ginagawa ko talaga, pang negative talaga lahat. Kaya sakit sa ulo ako ni nanay. Hanggang napasok ko na yung pinakamabigat na mga mga kaso tulad ng mga paggagamit ng bawal na gamot. Gumagamit ka? Gumagamit ako nung una hanggang sa uli, nagbebenta ako ngayon ng gamot. Naging negosyante ka na? Pero hindi siya yung batuha, yung isa lang Yung damo? Damo lang, damo. Rugby? Wala naman. Hindi usang rugby nandun sa atin eh. Pang ano yun eh, di ba? Kaya yun, hanggang pumasok ako dun sa pagbibenta ng ano. Ang ano ko nun, technique ko dun, nagabenta ko ng balot. Pero sa pinakilalim nun, mga ano, may supplier kasi kami nung time na yun, nun sa ano. Ilang beses ako nag-college, pero hindi ako nakapag-graduate. Hindi ka nakapag-graduate? Oo, ayaw sa akin ng school. Ibig sabihin, binag-initan ka ng school. Gusto ko makapag-graduate, boss. Ayaw lang talaga ako. May mali din siguro yung school, di ba? May mali din siguro nga. One time nga, meron na yung mga kapatid ko kasi merong mga nakapaskil baga graduate. Di ba may naka, May toga. May picture toga. Ay, nandun ako sa sala, nakahiga ako. Inisa-isa ko, sabi ko, uy, meron sila lahat ah. Ako wala. Ganun ang nasa isip ko. Kaya nag-isip ako, nagkuha ako ng course na automotive. Okay. Yun yung pinagtrabahuan ko na kahit papaano, may makagraduate ako sa isip ko baga na mapaskill ko dyan. Mapaskill ko yung mukha ko. Ay, yung picture ko na graduate din yan. Graduate din ako. Kahit automotive yan. Parang ganon. Pero ang nangyari naman nun, kasagsagan ng pandemic. Online. hindi nakarampa sa Ibig sabihin, nagmekaniko ka, online pa? Hindi naman. Yung graduate lang baga, boss, ay hindi baga nakapa-picture noon. Kaya wala akong picture na. Wala kang picture? Oo. Ano nangyari? Wala ka pa rin na ano? Hanggang ngayon, wala din naman. Wala din. Pero graduate ako ng automotive. Kaya yung sasakyan, kaya kong paliparin. Ganon. Kaya yung nangyari yung kapag kaya ako nagabinta ko ng gamot, hanggang nalulong na ako, boss. Hanggang na-down na ako. Wala nagkakampi sa akin eh. Pero hindi ka naman pinabayaan ng nanay at tatay mo? Sa totoo lang, sa bandang huli, pinabayaan ako kasi nanawa na baga. Hanggang na-down ako. Kumbaga ay dumating ako sa point na na parang, ay bakit ganito ang buhay ko tana? Ay yung mga kapatid ko ay parang Maganda ibang ng buhay. direksyon eh. Sabi ko nga, saan kayo dumaan? Sabi ko. Mali-mali ka na daanan. Mali ako na nadaanan. Pero lahat yun, boss, pinagpasalamatan ko yung mga nangyari sa akin. Paano naman dahan-dahang nabago ang buhay mo? Yun nga, doon na tayo 'di ba sa pasakit ng barangay at ng mga magulang. One time, ito kasi hindi pa ako So nakakilala. sa madaling sabi, parang naging perwisyo ka ng lugar nyo? Perwisyo, mini-mini lang naman. Kumbaga, pero hindi din maganda talaga. Kaya lumating ako sa point na nanghina ako. Pero yung lola ko kasi na-stroke. Pero parang sumayaw ka rin yata sa plaza, di ba? Yun din ang kinahiyaan ng pamilya ko kasi bawal sa amin yung hiya-hiya. Lalo yung lola ko dahil meron yun sa barangay na posisyon eh. Siyempre, bawal mong dumihan yung Nagsayaw ako sa barangay ng mga nakadayaper. Sabi ganyan sa akin ay, sino ta na yung nag-sayaw-sayaw na yung hodokarahuya ta na? Hambal ka nung katabi niya ay, wa mo siya na apo muran. Apo niya pala ako. Sinabi na, nag-uli. Umuwi si Lola. Umuwi si Lola sa sobrang kahiyan. Sobrang lasing bay kami noon. Sayo-sayo kami ng budots-budots. Uso pa sa amin yung budots-budots na yun eh. Yung ganon-ganon. Kaya yon dumating ako. Pero yung Lola na yon na kinahiyan ako, na-stroke yon. Pero hindi namin masabi na sa lahat ng apo niya, ako yung nagtiyaga na para siyang alagaan. Kasi wala na siyang asawa eh. Ang nangyari noon, dito papasok yung pagbabago. Yung pagsusumba mo? Nung dumating nga ako sa point pala ng droga, nag-uso pala yung tokhang. Yung era ni Duterte. Ni Duterte, tama? Kasi uso yung tokhang noon eh. Kaya kung sino ng mga gamit, mag-surrender na, ay kasama kami sa listahan. Parang minsan idol mo si Pangulong Duterte. Paano ba yung mga galawang Pangulong Duterte, yung pagsasalita? Yung si Duterte. Mic test. Kayong mga adik kayo, magbagong buhay na kayo kasi wala kayong mapapala dyan. Ayusin nyo ha. Ayusin nyo kasi si David na yan. Gwapo yan. Nagbagong buhay na yan si David na yan.
Kaya wag nyo nang ano yun si David na mga pulis ha. Nagsumba na siya, pinagtawaran niya na ang kanyang mga kasalanan. Kaya si David na ito, ano na yan, gwapo na yan. So, ibig sabihin, nagbago ka na. Nagbago na. Nagbago. Paano ka naman napunta sa pagbabago? Ayun, boss, kasi nga si Lula, nung nakinahiyan ako, nung lula ko, patay na siya ngayon eh. Pero kamakailan lang. Nung lula nakinahiyan ako dahil sa mga ginawa ko, nakakahiya naman talaga. Pero dumating sa point siya na na-stroke siya. Hanggang sa magkakapatid kami. 7 kami magkakapatid Ito eh. kayo. Pangilan ka? Ako, panggitna ako, boss. Panggitna. Ilan yung ako gitna yung sa pito? pinakagwapo sa ano. Pang-apat. 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 Apat na, apat. Okay. Pang-apat. Ayan yun, na-stroke nga siya. Pagka-stroke niya, ako yung nagtiyaga na mag-alaga. Dumating sa point na parang na-realize niya baga na parang hindi ko akalaon, Noy na ikaw pa ang mag-aalaga sa ako na eh. Totoo pala yun, no? Nangyayari pala yun, no, boss, no? Na kung saan ay, kung hindi mo akalain na yun pa ang makatulong sa'yo. Kahit sa ibang paraan, sa mga ano, kahit yung kumbaga ay akalain mo ang makakatulong pa sa'yo yung pinaka-relatives mo, pero ibang tao pala. Baka ikaw lang kasi ang walang trabaho, kaya ikaw yung nagtiyaga sa kanya. Trabaho? Ikaw lang yung walang trabaho nung panahon na yun. Ay, wala man talagang trabaho. Kumbaga ay, nagapasok din ako noon eh. Kaya nung sinagaan ko talaga siya na pag naalagaan, sabi niya sa akin, na-stroke, di alalay, 2 kami sa bahay. Sabi niya, Noy kasi ang tawag niya sa akin, Noy, samaha ako sa simbahan, be. Gusto niya magsimba eh. Unang attempt, sabi niya, ayoko na, ayoko, ma. Ano man ito na, diyan lang kita, alagaan lang ikaw. Ayaw ko talaga sa simbahan nun eh. Hanggang yung pangalawa na may sinabi niya ulit, Noy, siguro, Noy, be, pagbigyan mo na ako. Bigyan mo na siya. Pagbigyan mo na ako, kahit alalayan mo lang ako. Kasi hindi ka naman siguro pumapasok sa simbahan ng mga panahon na yun, di ba? Wala, boss. Hindi ako mahilig magsimba-simba talaga. At hindi ko talaga kilala pa ang Lord noon sa buhay ko. Kaya sabi niya, sa madaling salita, sabi niya, sige samahan na kita. Yung pagkasimba namin, unang simba ko, parang iba yung pakiramdam ko baga na lalo yung napapakinggan ko yung word of God, na parang may tumatanim sa isip ko na parang... Pero kinukontra mo pa yun ng panahon na yun? Kinukontra ko pa tayo niya. Maniwala sa mga ganyan. Kasi hindi naman ako naniniwala na may Lord eh. Dati. Pero kayo nung nakilala ko, nung nagsimba ako, unti-unti kong nakilala ang Lord So, sa buhay ko. nagsisimba ka na nung linggo-linggo? Nagsimba ako. Nung una, sabi ko nga na hindi muna ako nagatingin-tingin muna ako ng mga babae baga, chicks ba nun, para ligawan. Oh. Yung, Dahil pogi, di ba? Pogi. Bago ko naging asawa yung misis ko, pangalawa na yan eh. Meron akong isang... Pangalawa na yan? Meron na nakita ko sa simbahan. Meron akong naging girlfriend doon na naghiwalay din kami, pero ito yung naging nakatuluyan ko talaga. Hanggang una baga hindi ako seryoso sa mga simbahan pa. Pero nung bakit yun? Yung parang pagsimba ko, bakit parang kakaiba tong mga napapakinggan ko sa Bible? Sa Bible na parang nakakatulong talaga para baguhin ang sarili mo. Hanggang nakilala ka, hanggang lumalim ako nun sa Sinong tumulong sa'yo doon na para i-guide ka? I-guide? Actually, boss, ay dalawa lang kami ng kapatid ko ang nag-push. Una muna ako, sunod siya. Tara, simba tayo, kakaiba ito. May pagbabago din, parang iba ito ah. Hanggang kasi yung mga kapatid ko na iba at sila nanay, hindi din yung pala simba eh. Pero dahil sa amin, pagpupursige na parang magsimba tayo, kailangan natin ng may Diyos sa buhay. Kailangan natin na may nag-guide sa buhay natin. So parang nagising ka bigla? Nagising ako bigla, boss. Parang ang bilis talaga ng transfer na kumbaga yung, hindi naman sobrang bilis ah. Yung hindi ko akalain baga na parang dumating ako sa point na gano'n na nakilala ko ang Lord. Hanggang nagkaroon ako ng ministeryo sa simbahan, pakanta-kanta, hanggang pabasa-basa lang ng Bible. Kumbaga doon, yung sa pagbabagong una ko na yun, nagbago yung paningin ng tao sa palibot ko. Uy, basihan, nagasimba? Pati yung mga kaibigan ko, lalong pangungot siya sa akin ng mga kaibigan ko. Ba't nagasimba ka? Kasi kakaiba eh. Hindi man ikaw yan eh. Baka maglampas ka na sa langit yan. Tanang ganon. So, ibig sabihin, dahan-dahan nakilala mo na yung sarili mo? Dandahan, by the grace of God, pinili niya ako, mahal niya talaga ako. Na kahit sa sobrang dami kong pagkakamali,
at mga kasalanan ginawa. Isang love lang ng Lord, lahat yun burado. Binara niya. Pinatawad. Hingi ako ng tawad nun. Sabi ko, Lord, kung totoong may Diyos, kung totoo ka talaga, patunayan mo sa akin, I surrender my life. Oh, English yun na. English yun na. Mabigat yun na. Kumbaga, itong buo kong pagkakamali, buo kong ng kadumihan, hinihingi ko na ng tawad sa'yo. Yung bike na balik mo na. Yun lang. Hindi na, na-chop-chop na yun eh. Hindi na Kaya mababalik. patawarin mo na ako sa'yo, boss, yung nanakawan ng bike. Kaya yon, sabi ko, sa madaling salita, hindi madali yung pagbabago. Hindi madali, maraming proseso. May mga time na, boss, hindi na ako, Lord, hindi ako talaga mag-inom, pero mag-iinom pa rin ako. Pero kaya nahihiya ulit ako magsimba. Sabi ko, Lord, may sabi ako sa'yo, Lord, na hindi ako mag-inom, pero mag-inom ulit ako. So, patawarin, humingi ulit ako ng tawad sa Lord. Hanggang namamalayan ko yung bisyo, Natatanggal mo na. nawala. Parang ayaw ko na. Parang na-inlove ako sa ministry na parang dito na ako sa simbahan. Nagkakaroon ako ng peace of mind dito eh. Doon kasi sa loob. Kaya yung mga tropa ko, nag-iba din na parang marami akong napakinggan sa kanila na parang negative kasi nga hindi ko din sila masisi pero naaawa ako sa kanila na parang sa isip ko baga sana maranasan nyo din yung nararanasan ko ngayon kasi sobrang pinatawad baga ako yung kasalanan ko na parang ang sarap mabuhay So pala na nilayo ka mayroong- ni Lord sa kasamaan, sa bisyo. Yeah, sa mga bisyo. Anong ginawa mo naman, Kuya Guard, nung panahon na nagbabago ka na, nagtrabaho ka na ba? Anong mga naging step by step mo? Kung hindi ibig sabihin na meron ka ng Lord sa buhay at